Di po ba ang sakit, ang lungkot? Dahil isa ako sa produkto ng pambabalahura nyo. Sorry po, real talk lang to. Hindi ko po sorry to say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng Kalingap. Hanggang sa paglabas namin ng Kalingap, impyerno naging buhay namin. Produkto ng pambabalahura nyo. Sa 10 mabuting nagawa namin, kinalimutan nyo po. Di po ba ang sakit, ang lungkot? Dahil isa ako sa produkto ng pambabalahura nyo. Sorry po, real talk lang to. Hindi ko po sorry to say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng Kalingap. Hanggang sa paglabas namin ng Kalingap, impyerno naging buhay namin. Hindi halagang 2,000 ang inaasahan ni Val mula sa inyo. Si Val ang nauna. Siya nagwala. Si Val? Si Val! Si Val! Palagi na lang siyang may kasalanan. Si Val na walang malay. Si Val na ang tanging kasalanan na naging anak ng mami mo sa ibang lalaki. Yes, magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Another reaction po mga kalingap, mga kaibigan. Ang ating ngayong sasagutin, reaction po ni Derek Nuelsa, no? Tungkol po sa mga umalis at pinalis sa Team Kalingap sapagkat ito yung mga tao po na ang titigas ng mga ulo at ayaw makinig at ayaw sumunod po sa founder po ng Team Kalingap. At ngayon po, isang pahayag na kung saan nung sila po ay nasa Kalingap, naging impyerno daw po ang buhay po nila. Hanggang sa paglabas, no? Inside and out. Nung nasa loob ng Kalingap, anong sabi? Naging impyerno ang buhay. Nung nasa labas na po, ganoon din, naging impyerno ang buhay nila. Sorry to say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng Kalingap. Hanggang sa paglabas namin ng Kalingap, impyerno naging buhay namin. Hanggang sa loob at paglabas po ng Kalingap, impyerno ang naging buhay nila. Kawawa naman pala, ano? Ha? Pero ngayon po, ati pong kapanayamin po ang isa sa mga dating OFW. Meron siyang mensahe lang po. Very short message. Ito ang kanyang mensahe po. Pakinggan po natin. Sa Kalingap, hindi nag-impyerno ang buhay namin. Gumanda nga yung buhay namin eh. Hindi na ako nag-abroad. Dito na lang ako. Diba? Kaya sa Kalingap tayo. Sila po ang buhay na patotoo po mga kaibigan. Sabi ni Maria Cosinera, dati po nasa abroad siya, wala siyang sariling bahay, at hirap ang buhay. Ngayon po mga kaibigan, dahil sa Kalingap, nagkaroon po ng sariling bahay at kasama ang mga anak. Ba't mo nasabi sa Kalingap, naging impyerno ang buhay ninyo? Ito po mga Kalingap, vloggers, may mga bahay na po sila ngayon. Yan po. Yan bang impyernong buhay? May mga sasakyan po at gumanda ang buhay po nila. Yan bang impyerno? Ito pang isa po natin pong kapanayamin. Yan. Yan. Dito sa Kalingap, yan, gumanda ang buhay ko, gumanda ang buhay ng karamihan. Lahat ng naging solid Kalingap partners, gumanda ang buhay. Nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng sasakyan. Yan, dito sa Kalingap, masaya kami. Hindi kami nanghihingi ng kahit na ano sa mga kung kanino man. Kami ay nagsisikap, kusang dumating ang blessing sa amin dahil sa paggawa namin ng kabutihan. Ito ang Team Kalingap, one Kalingap, one family. Yun po mga kaibigan, isa lang po yan sa mga nagkaroon po ng sariling bahay, nagkaroon po ng sariling sasakyan. Ba't yun nasabi po na sa Kalingap po ay naging impyerno ang buhay po ninyo? Bakit yun nasabi yun? Yan ang tanong. Bakit yun po nasabi na sa Kalingap naging impyerno ang buhay ninyo? Wala akong kinalaman dyan. Hindi na lang si Val na walang malay. Aba, huwag nyo naman sisi sa akin ang inyong pagkukulang at ang inyong kamalian at ang inyong mga maling nagawa. Si Val ang nauna. Siya nagwala. Si Val? Si Val! Si Val! Palagi na lang siyang may kasalanan. Si Val na walang malay. Sorry to say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng Kalingap. Hanggang sa paglabas namin ng Kalingap, impyerno naging buhay namin.
hindi po totoo na ang buhay namin ay naging impyerno sa Kalingap. Sa totoo nga, nang dahil sa Kalingap ay ito, nabago yung buhay ko, nabago ang buhay. No? At syempre ito, pinagmamalaki ko dahil sa Team Kalingap. Kaya Kuya Val, maraming salamat at sa mga supporters ng Team Kalingap. Isa lang po sila sa mga taong nabago ang buhay, mga kaibigan, because of Kalingap. Mga taong nangangarap na balang araw po ay magkaroon po ng sariling bahay at sakyan. At dahil po sa Kalingap, nagkaroon po ng isang malaking pagbabago sa buhay po nila. Bakit po nasabi ni Japina na naging imperno ang buhay niya? Nasa loob at maging sa paglabas sa Kalingap. Bakit po kaya? Anong problema? Bakit po yung mga ito, yung mga bahay na yan? Ayan po. Ng mga bahay po ng mga vlogger ng Team Kalingap, gumanda po ang buhay po nila. Bakit sila po? Bakit sila ay nagkaroon ng isang magandang buhay? Bakit kayo naging impyerno? Sorry to say, naging impyerno ang buhay namin sa loob ng Kalingap. Hanggang sa paglabas namin ng Kalingap, impyerno naging buhay namin. Ito mga kaibigan, oh. Yan. Yan po. Nag-abroad po ito. Nag-abroad po yan. Yan, oh. Pero wala siyang, wala siyang nagawang bahay nung sinag-abroad. Wala siyang kotse. Ayun. Yan bang impyerno ang buhay? Anak niya, oh. Yan, oh. Yan. Anak. Hi! Hello! Oh. Yeah! No more electric. Yan o. Yan bang impyerno ang buhay po? Ito po ay isang buhay na halimbawa kung patotoo. Na ang buhay nila po ay nabago because of Team Kalingap. Yan, bahay nila oh. Worth million po yan. Ayan po. So, yung sinasabi nila na sa Kalingap daw naging impyerno yung buhay, no? So, para sa akin hindi kasi kita nyo naman, 'di ba? Naging blessing si Kuya Bal sa amin at yung buong Team Kalingap. At sa tulong po ni Kuya Bal, ayan, nagkaroon kami ng maraming blessing at tinatanong namin na utang na loob sa kanya. So, maraming salamat po sa Team Kalingap, syempre sa mga sponsor na tumutulong po sa amin. Di ko nga alam kung bakit naging impyerno yung buhay ninyo eh. Sa amin, masaya dito sa Kalingap, di ba? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa, ang Adonis ng Kalingap. Bago ang lahat, syempre, binabati natin ng mega love shoutout ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rab, si Ate Edna, at kayong lahat na bumubuo ng Kalingap. One Kalingap, one family. Pero wag mong babanggitin yan. Yang one Kalingap, one family kapag nandiyan dyan si Bunso, si MJ, sapagkat hindi po siya naniniwala na mayroon pong one Kalingap, one family sa loob ng Kalingap. Sapagkat, anong sabi niya? Anong sabi niya? Ang sabi niya, hindi raw nila naramdaman na mayroong one Kalingap, one family dito mismo sa atin sa Kalingap. Sapagkat ang naranasan daw nila nung sila ay nandito sa Kalingap ay impyerno. Sorry to say daw, but we experience hell inside Kalingap. At noong sila daw ay lumabas sa Kalingap, impyerno pa rin daw yung kanilang naranasan. So, it's getting hotter, no? Not only in the inside of Kalingap, but also in the outside. Tama ba yung English ko? Mainit, impyerno doon sa loob ng Kalingap. Pero nung umalis daw sila sa Kalingap, impyerno pa rin. Sa makatuwid, wala naman palang nananatiling impyerno doon sa loob ng Kalingap. At nung umalis sila, tangay-tangay nila, kasama nila yung impyerno. That is the simple explanation. Pero ang nangyayari, ibinabato pa rin nila sa Kalingap. Ibinabato pa rin nila kay Kuya Bal Santos Matubang. Sabi ko nga nung nakaraang vlog, lahat na lang ibinato nyo, isinisi nyo kay Kuya Bal. Pero hindi nyo nakikita ang inyong mga sarili. But wait,
Ang sabi ni Michelle, gusto niya maging fair. Siya ay magbibigay lamang ng advice. Real talk lamang. Hindi po siya nangaaway. Pero sasabihin niya yung mga nakikita niya raw pong mali. At siya daw po ay nag-a-analyze lamang kung ano po yung nangyari sa issue between Kuya Bal and Batalero family, particularly dito po kay Beyonce. Ang totoo niyan, nag-focus yung kanya pong live base na rin sa kanya pong sariling experience kung anong nangyari sa kanya dito sa Kalingap. At ito po ay ipinapaliwanag niya ngayon. She's trying to convince everyone dito po sa panibagong komunidad niya na Tekram Community. Yan. So sa pagkakatanda ko, Michelle, mukhang marami ka nang nilabasan ng impyerno. Bakit? Kasi ang dami mo ng komunidad na napuntahan. Ang dami mo ng komunidad na sinalihan, subalit umalis ka rin. Ibig sabihin ba, lahat ng pinuntahan mo na komunidad ay nandoon ng impyerno. Tapos lilipat ka, may impyerno pa rin. Tapos lilipat ka na naman, may impyerno na naman. And you don't realize na kabuntot mo yung impyerno. Kabuntot nyo yung impyerno kahit saan man kayo magpunta. Kung mayroong forever dito, yun yung pagsama ng impyerno sa inyo. Walang makakapaghiwalay. Ito po ay panghabang buhay. Lalo na kung applicable sa inyong pagkatao. That's very bad. Okay na sana yung sinasabi mo, MJ, ha? Eto, hindi rin kita inaaway. Magbibigay lang din ako ng aking reaksyon, ng aking opinion, ng aking advice sa'yo. Bilang nakakatanda mong kuya at bilang mayroon naman tayong pinagsamahan ng nakaraan. Sabi ko nga, hindi kami nagkulang sa'yo. Kami nila Kuya July, nila Sir RP Max, nila Birador, but never mind Birador, no? Basta, hindi kami nagkulang sa'yo at hindi naman kami naging masama sa'yo. Gusto mong maging fair. Kaya nga, ang ginawa mo sa iyong live, nagsalita ka patungkol kay Kuya Bal. Sino ba si Kuya Bal? Si Kuya Bal ay nakapagpabahay, si Kuya Bal ay talagang matulungin, at hindi natin dapat alisin kay Kuya Bal yung kanyang nagawang kabutihan. Nung nakaraan, siya pa ay nagmumotor, pumupunta sa mga bundok, sa mga liblib na lugar, kahit hindi madilim. Pumupunta sa liblib na lugar. Ibang usapin yan, baka iba yung isipin nyo, ha? Basta sa liblib na lugar para tumulong. Para tumulong. Well, ito nga ang sinasabi ko, MJ, eh. Binanggit mo lahat ng mga positibo na yan kay Kuya Bal. Ang totoo, hindi para ipakita yung pagiging balanse. Sinabi mo yan para hindi mahalata na ikaw ay nagse-set up. Isine-set up mo si Kuya Bal doon sa gagawin mong simpleng atake. Sa kahuli-hulihan. Actually, hindi nga lang sa kahuli-hulihan eh. Sa pagtakbo pa lang ng iyong content ng iyong live, sa kalagitnaan pa lang, mukhang gusto mo nang iprito si Kuya Bal. Sinasabi mo na lahat dahil mas lamang yung kapintasan na sinasabi mo, yung butas na binabato nyo kay Kuya Bal, kaysa dun sa mga sinasabi ninyo na kabutihan na nagawa ni Kuya Bal. At kahit na ano pang sabihin mo, MJ, na you are rendering fair reaction dito kay Kuya Bal, hindi po ganun ang lumalabas. Ang nangyayari, yung mga papuri, yung mga compliment na sinabi mo kay Kuya Bal, na kung saan itinataas mo si Kuya Bal, inilalagay mo, na kulang na lang sa pedestal, na pilit mong gustong itaas, para kapag binitawan mo at inilaglag mo ngayon, mataas ang bagsak ni Kuya Bal. Gusto mo na siya ay masaktan ng ganun kabrutal. Mula sa taas hanggang sa pagbaba. Parang spaghetting pataas ng pataas ng pataas, hanggang sa spaghetting pababa ng pababa. At ang resulta, brutal na pagbagsak, brutal na pagkasira ni Kuya Bal, na kulang na lang ay mayroong dumating na soko para imbestigahan ang trahedya na nangyari kay Kuya Bal sa kanyang pagbagsak. Ganun. Ngani. Diba? Ganun ang gusto mong palabasin. Pero alam na namin yan. Alam na namin yan. Hindi mo naman kami pwedeng daanin sa ganyan. And actually, nakikita ko masyado kang predictable. Gusto niyong ibato lahat kay Kuya Bal. Lahat ng sisi kay Kuya Bal. Lahat ng hintuturo nakaturo kay Kuya Bal. Kahit nga doon sa pagpapatulpo sa kanya, di ba? Dinuduro-duro siya. Pero ang sabi ni Kuya Bal, ang sabi, nagpakumbaba pa. Humingi pa ng pasensya. Taliwas sa sinasabi niyong hindi nakikinig si Kuya Bal. Taliwas sa sinasabi ninyong hindi siya nagpapakumbaba. Taliwas sa sinasabi niyong mataas at nag-overpower si Kuya Bal. Mayroon palang nag-overpower na leader ng Kalingap na siya pa ang unang humingi ng paumanhin. At wala naman tayong nadinig sa kabilang panig na sila man ay humingi din ng dispensa. Walang ganun. Tapos sasabihin nyo si Kuya Bal, nagtatago na, sabi ni Joel Salcedo. No?
Tumawag ang RTIA daw, hindi sinasagot dahil umurong daw yung yagballs ni Kuya Bal. Dahil natakot na raw. Mr. Salcedo, kahit ikaw Michelle, o kung sino man na mga anti-Kalingap dyan, sila Kapeso, mayroon bang takot na founder ng Kalingap na siya mismo ang pumunta pa sa Maynila, nag-effort pumunta sa Maynila, bumiyahe ng malayo, napuyat, napagod, pumila, hinarap ang RTIA, pumunta para ibigay yung kanyang panig, yung kanyang side na wala tayong nakikitang bakas ng pagkatakot. Pumunta pa dun sa lahat ng takot, siya pa yung pupunta at mag-e-effort ng malayo para humarap sa RTIA, tapos sasabihin yung takot. Tapos ngayon tawag lang ng RTIA, hindi na sasagutin, takot na, baliktad talaga yung utak ninyo. So paano ngayon kayo papaniwalaan ng mga ibang tao, lalo na yung mga bago sa ating komunidad, kung yung mismong pag-iisip ninyo ay hindi tama? Yung pag-iisip ninyo ay mukhang wala sa mundong ito. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga anti-Kalingap kung bakit sila ganun mag-isip. Takot si Kuya Bal, pero pumunta si Kuya Bal. Nagpunta pa ng Maynila. Tapos ito, takot si Kuya Bal dahil lang sa tawag ng RTIA. Ay, ano ba naman yan? Mukhang kailangan ko nang tawagin si Mr. Michiko Kaku, ang isa sa mga renowned physicist, para alamin kung mayroon ba talagang mga ganitong klaseng tao na nabubuhay sa parallel universe. Ibig sabihin, hindi natin sila ka-universe. Baka sa ibang dimension sila. Kaya ganon sila mag-isip, yung kanilang utak ay nasa ibang dimension. Kaya hindi mo masisisi at hindi ka magtataka, hindi ka mapapaisip ng kakaiba kung ano ang kanilang ginagawa sa loob ng Kalingap noon at kung ano ang takbo ng kanilang pag-iisip kung bakit sila nawala. But it only shows at dinadala tayo nito sa iisang direksyon na ang problema ay ang kanilang mga sarili mismo. Sabi pa ni Michelle nung nakaraan, sa kabila daw ng mga marami nilang magagandang ginawa, mga kabutihan na ginawa, isang pagkakamali lang daw, sila po ay nahatulan na, nabalahura na, pinagpiestahan na, pinagkakitaan na, at kung ano-ano pa. Ang galing. Very good. Ang galing mo talaga. Naisip ko yun? Hindi ko nga naisip yun Ang tanong dito, ano ba yung madami na sinasabi mo na magagandang ginawa? At isang pagkakamali lamang, kayo ay nahatulan na. Kayo ay binalahura na. Ano yung isang pagkakamali? Sapagkat sa pagkakatanda ko, maraming pagkakamali. Hindi nyo lang mabilang sapagkat hindi kayo marunong gumamit ng calculator at kayo ay nabubuhay pa rin doon sa unang panahon ng paggamit ng abacus. Sus, baka naman pati paggamit ng abacus hindi pa rin kayo marunong. Kaya hindi nyo mabilang yung inyong mga pagkakamali na sinasabi ninyong isa lamang. Actually, marami po yan. Na yung kadalasang pagkakamali natin, hindi lamang kayo, kahit kami may pagkakamali, ay naibabato pa rin kay Kuya Bal. Nagre-reflect kasi kung ano yung ginagawa namin dito kay Kuya Bal. In denial lamang kayo kasi mahirap nga na ibaba yung sarili ninyong mga pride. Ang hirap. Kaya mapapakanta ka na lang ng at ang hirap, papanggap pa ba ako na ako'y ay tanga kahit ang totoo ay talagang luki ka na. Naluki na kayo. Kaya nga hindi nyo matanggap sa mga sarili ninyo yung inyong mga maling ginawa at ipapasa nyo sa iba. Yung mga ginagawa ninyong paninisi at pagbabato ng lahat ng putik, ng lahat ng pagkakamali, ng lahat ng mga negatibong bagay, dito kay Kuya Bal, mayroong tao na hindi nakatiis. Mayroong tao na pinaglaban si Kuya Bal sapagkat puro na lang si Kuya Bal. Si Kuya Bal na walang malay. Si Kuya Bal na lang ang nasisisi. Kahit wala siyang kinalaman, kahit na walang kwenta at irrelevant, ikakabit nyo pa rin kay Kuya Bal. Kaya itong si Star for All Season na si Ma'am Vilma Santos ay nagsalita na. At sinabi niya, pinaglaban niya, ipinagtanggol niya na si Kuya Bal ay walang kasalanan. Panoorin nga natin. Hindi halagang 2,000 ang inaasahan ni Val mula sa inyo. Si Val ang nauna. Siya nagwala. Si Val! Si Val! Si Val! Palagi na lang siyang may kasalanan. Si Val na walang malay. Si Val na ang tanging kasalanan na naging anak ng mami mo sa ibang lalaki. Oh, di ba? Yung bandang huli, naintindihan nyo ba? Walang kinalaman si Kuya Bal doon. Na naging ano daw? Na naging ano? Napanood nyo yan. Napanood nyo, di ba?
Mga nanay, mga tita, mga tito, napanood nyo yung eksena na yan. Walang kinalaman si Kuya Val. Pero bakit natin binanggit at sinali? Sapagkat yun ang gusto nila, na kahit walang kinalaman, na kahit nonsense, ay isasama pa rin, iko-connect pa rin kay Kuya Val. Ang tindi ng mga koneksyon ng mga ito, ang tindi ng kanilang fighting spirit para i-connect. Daig pa nila yung connection ng inyong internet na mahina, sila malalakas. So yun lang naman ang ating pag-uusapan ngayon, mga kalingap, mga kadonis. Dito kay Michelle, wala akong personal. Gaya na sinasabi ko, sinasagot ko lamang kung ano ang kanilang mga sinasabi. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, apo. Ang kape may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape, 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso, VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val, 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape, ang kapeng may puso, VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.